Magandang araw guys. So dito sa video natin today, pag-uusapan natin kung gaano katagal yung inabot bago kami nakabitan ng kuryente at tubig. So nandito nga kami ngayon sa unit namin dito sa Alpine Residences para bisitahin at i-maintain din lalo yung mga damo kasi medyo mabilis sila humaba. So ano lang, mano-manong pagbubunot ng damo dito sa labas. Sa likod, tsaka sa harap. Every other week, nagpupunta kami dito sa unit para ma-check and ma-maintain, especially yung damo sa labas kasi yun nga, medyo mabilis sila tumubo. And yun lang muna yung ginagawa namin sa ngayon kasi hindi pa rin kayang ipilit yung renovation kasi medyo hindi pa kumpleto yung budget. So iba yung plano ko for renovation pero of course ipapa-renovate ko siya and later videos syempre i-upload ko rin siya dito sa channel yung step-by-step journey ng pagpapa-renovate din itong bahay. Pero going back dun sa topic natin sa video natin today, isa to sa mga usual questions na nare-receive ko sa channel dun sa mga previous videos ko, especially about sa yun nga kuryente at tubig is gaano katagal yung inabot bago na-connect yung kuryente tsaka yung tubig. So first is yung sa fill up ko sa kuryente. So by the way, yun nga, kung napanood yung previous videos, alam nyo kung kailan na turnover yung bahay pero mention ko na din siya dito. So December 7 na turnover yung bahay, December 9 nag-apply ako for electricity tsaka sa tubig. So prime water at fill up ko, sabay yun December 9. So sa fill up ko, pagkatapos mo magpunta ng fill up ko, bibigay sa inyo yung meter base, then ibabalik nyo siya sa Alpine kasi sila yung mag-i-install nung mismong meter base para pagkabitan ng metro ng fill-up ko. So yung submit ng meter base dito sa Alpine, same day ko rin ginawa for fill-up ko. Pero by schedule kasi yung pag-i-install nila. So pipili ka dun sa available schedule and yung napili ko is the following week na kasi hindi siya available. Meron lang specific, parang 3 days lang yata in a week na available yung paglalagay nun and meron lang oras din. So, limited lang yung slots ng pagpapakabit ng meter base. So, hindi ko na siya napakabit agad-agad. Inabot pa ng the following week bago nalagay yung meter base. And then, pagkatapos malagay yung meter base, ite-text or tatawagan mo si Spelap ko na na-install na and then they can conduct yung inspection nila dun sa unit. So, after that, tapos na yung inspection, I think, mga December 20 or 21 na dun na-inspect and then sinabi na pwede na ako magpunta ng office na para magbayad nung babayaran for installation. So, yung total na binayaran ko is 2,828 sa Spelap ko. Binayaran ko yun sa office kasi dapat personal ka magpupunta dun sa office para magbayad daw ng installation fee. So, pagkatapos nun, since yun na habol-habol na sa holidays, inabot ng another week pa. December 26 sila tumawag sa akin kaso nakabakasyon kami. Hindi ko napuntahan. Kailangan kasi may tao sa unit para mailagay nila yung meter. So, reschedule ko siya. Umabot ng next year pa. January 3, yung next schedule na available ako na na-install yung metro ng kuryente, which is of course ginawan ko naman ng video. Papanood nyo yan dyan sa channel natin. Yun, January 3. So from December 9 to January 3, dun pa lang nakabit yung kuryente. Medyo natagalan. Pero I don't think ganun siya normally kasi nataon lang na hindi ko na-schedule agad yung pagpapa-install ng meter base and nag-holiday. And hindi rin ako available nung first time na tumawag sila para mag-install ng meter base. Ng mismong meter. So, hindi nalagay agad. Pero I think about kaya to ng 1 to 2 weeks max may install yung sa fill-up ko or yung kuryente. By the way, bago ko ituloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, of course, you can support the channel by hitting that like button dito sa video and of course, subscribe na rin. Medyo bago-bago pa lang yung channel natin. So, yun, di pa ganun karami yung mga views and subscribers but I hope merong mag-support kahit papano. And if you want to see more nitong videos na ginagawa ko about Alpine,
Meron akong ginawang playlist. So, pinagsama-sama ko lahat ng videos na upload ko about Alpine Residences. Makikita nyo yung link dyan sa description and ilalagay ko rin siya sa end credits nitong video. So, kung matapos mo man siya, nandun yun sa huli. And again, sa description, you can also click that playlist and see other videos about Alpine Residences. So, yun. Moving on naman sa Prime Water. Dito sa Prime Water, mas matagal siya. Pero the reason why tumagal siya is because of Prime Water itself. Parang wala akong naging option para mapabilis siya kasi ayun, matagal talaga yung sa part nila para malagay yung connection ng tubig. So, same day nung sa Svelap ko siya in-apply, December 9, and then December 14, doon merong tumawag sa akin kung magkano yung kailangan kong bayaran. But then again, nung pag-install pa lang or pag-apply pa lang ng tubig, sinabi na nila na hindi nila pinagbabayad pa yung mga customers for application kasi nga wala pa silang materials na kailangan, like yung metro yata wala silang available, so hindi nila may install yung tubig without that, and hindi nila alam kung kailan darating yung stocks nila and kailan nila may install yung tubig. So naka-hold yung payment for installation. Doon pa lang sa application, sinabi na nila yon. And then, nung may tumawag sa akin, ng December 14, tinanong ko ulit, and same, wala pa rin daw silang updates about that. So, hindi pa pwedeng magbayad. Though, sinabi na sa akin yung kailangan kong bayaran, that was like 9,410 yata yung total ng kailangan kong bayaran. And then, yun na, nag-follow up din ako through text message and tumatawag din sa customer service nila. Same thing hanggang umabot na yung next year din. Nung nalagay na yung kuryente, nag-try din akong mag-follow up sa kanila pero same pa rin, wala pa rin daw update. And then di pa kami pinapayagan magbayad kasi wala pa rin daw silang stock for the materials na kailangan nila para ma-install yung tubig. Yun, mga ilang weeks pa yung lumipas. I've heard na merong ibang mga kapitbahay natin dito sa Alpine na nalagyan na ng tubig. So walang tumawag sa akin. So I tried to reach out din sa customer service and sabi nila is meron daw naka-line up pa. So meron daw mga nag-apply pa ng November na kinakabitan pa rin nila nung time na yon. So marami silang mga backlogs talaga. So naghintay ulit ako ng another week and then wala pa rin. So ako na yung nag-initiate na pumunta sa office nila to follow up. Pero hindi na kami nag-follow up kasi pagdating doon, sinabi ko na lang yung concern sa customer service nila and then diretso na pinagbayad dun sa teller. So nagbayad na kami diretso nung 9,400. Kinuha yung resibo and then the following working day, Monday yata yung nilagay na nila. So that was January 17 ako nagpunta and then January 20 nila nilagay. And same with Svelap ko, kailangan may tao sa bahay kasi may kailangan daw pirmahan. So hindi nila ilalagay ng walang tao sa bahay. So nagpapunta na lang ako ng representative para mag-attend dun sa magko-connect ng tubig ng Prime Water, and then yun, nag-offer sila ng 1,000 pesos para i-tap na yung tubig sa bahay mismo. So yun, nagbayad na lang ng extra 1,000 para din ma-check na yung unit nang may tubig na for leaks and all that. Fortunately, wala namang leaks kasi walang naka-open na faucets and hindi naman umiikot yung metro. Pero meron lang konting leak dun sa hose papunta dun sa flush ng toilet. So doon merong nagli-leak doon, which is I think common kasi meron din akong nakikitang mga ibang homeowners na nagrereklamo about it. And yung drain or yung P-trap or kung ano man tawag doon sa lababo ng CR, meron ding leak. So na-try ko lang siya nung nagkatubig na, binuhusan ko ng tubig, nagugas ako ng kamay, and ayun, unfortunately tumatagas siya, and I thought of ako na lang yung mag-ayos, pero nireport ko pa rin kasi as of now wala pa rin namang renovation na nangyayari sa bahay. So if matagalan man sila and hindi ko naman agad pang kailangan, so tinry ko nang i-report sa kanila para din may habol and magawan nila ng paraan or maayos since part pa siya ng warranty.
dagdag ko na lang din since yun yung mga issues na nakita ko after kami magkatubig. Kung sakaling magpa-punch listing kayo or napanood nyo to and then magpa-punch listing pa lang kayo, sama nyo siya sa ililista nyo. Kahit na hindi nyo nasubukan kasi tatry nila yan kapag nakasulat doon. They will try kung may leak or something. Kahit na hindi nyo na-try, sa end nyo, hindi nyo alam kung may sira talaga siya, ilista nyo pa rin kasi alam ko gagawin naman nila yan. Basta nakalista. Ang mahirap kasi may issue tapos hindi nakalista, hindi nyo pwedeng dagdagan yon since na punch list nyo na. So yun lang for this video. Sana may naitulong ko kahit papano, and if yes, of course, you can let me know sa comment section. You can like the video, or if you have questions, of course, comment lang dyan. Yun, coming soon will be the renovation ng bahay. Hopefully, anytime soon, mapa-renovate ko na siya. And of course, gagawin ko yun ng video. And if you want to see that, alam niyo na gagawin, subscribe. Again, if you want to see the playlist, lalagay ko siya dyan. Anywhere dito sa video na to, magpa-pop up yung playlist na yan. And nasa description din siya for sure. And again, yun, kita-kita tayo sa next video. Peace out!